Wala pa, Yan yung, yan yung sinasabi natin. Ano pa? Ano pa yung sinasabi ni Claire? wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga. Anong tawag mo dun? Utang ina, puro kayo imbestiga eh. Anong tawag mo dun sa ginawa ni Pangulong Duterte kanina? Hindi lang investigasyon yung putas, ibak kagad. Ano pang kailangan mong imbestigahan, putang ina niyan? Pumunta ka, tingnan mo si Bongbong mismo, pumunta sa Bulacan. Tapos, wala yung proyekto. Let's say for example, panahon pa ni Duterte yun. Pero pumunta siya doon, wala yung proyekto. Anong ginawa niya? Nag-imbestiga pa din, wala nga yung proyekto eh. Putang ina, ano pang iimbestiga mo ron? Sibakin mo na kagad yung district engineer. Sibakin mo na kagad yung lisensya ng kontraktor. Sibakin mo na kagad kung sinong dapat sibakin pa dyan. Putang ina, ba't ka mag-iimbestiga? Nakita mo nga, completed, walang completed, isang bakal lang nakatusok. Bukid pa rin, walang flood control, tapos mag-iimbestiga ka. Paano i-imbestiga mo ron? Putang ina, mga utak yan. Parang mga manyika ang hayop. Sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa. Kailan pa naging sekretary si Bato de la Rosa? Ha? Fake news ka talaga. Tanginan yan. Walang sekretaring walang buhok. Kahit kailan di naging sekretary si Bato. Si Bato, PNP chief. Tapos naging senador na. Ano sekretary Bato de la Rosa? Kita mo, nagsasalita ka pa lang, pangtanga na eh. Nantokwa ka talaga, Claire Castro. Dapat bumalik ka na sa matres ng nanay mo eh. Para makakuha ka pa ng bitamina sa utak. Kasi alam mo, mga bossing, ang huling-huling nadidevelop sa sinapupunan ng nanay, utak. Palagi ko si Claire, kulang yung 9 na buwan para ma-develop yung utak niyan. Kailangan dyan, 15 years nasa sinapupunan yan. Hayop na yan. Sekretary ba to? Na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood. Wala nga ghost project eh. Si Diskaya, yun nga yung sinasabi natin sa Senado. Wala silang idinikit sa kanya na ghost project. Kasama sila sa listahan ni BBM. Tapos loko-loko sila dahil ang dami nilang kumpanya, nagbibid sila sa magkakasama. Isa lang ang may-ari. Pero wala silang ghost project. Wala pa at least na nakikita dahil nga tatanga-tanga si BBM, di marunong mag-imbestiga eh. Wala pa kang ano sa kanila. So sinasabi mo na may ghost project sila flood control. Sa ngayon, wala pa yon. So fake news yan. At saka 2016, 2012. 2012 pa po, panahon po ni Pinoy nung nabigyan sila ng lisensya. 2016, meron silang mga kontrata. 2020, kinansela po yung lisensya niyan. Binlacklist yan dahil doon sa mga late na mga proyekto. Halimbawa, matatapos January. Pero March na, hindi pa tapos. Yun lang ang problema at kaso nila. Kaya nga nung panahon ni Duterte, binlacklist yan. Tapos nakabalik sila, kailan lang? Panahon ni Bongbong Marcos, tarantada. Alam mo ba na si Diskaya tumakbo pa nga sa ticket ni Bongbong, putangin na mukha? Di ba? Sumumpa pa yan. Partido Federal ng Pilipinas, di ba? Tumakbo yan under sa ticket ng boss mo. Tapos sisilipin mo yung yung kanilang accreditation noong 2016. Hindi mo nakikita yung pagsali nila sa partido ng amo mong pinaglihis sa tahong. Luka-luka ka. Bago ka magsalita, siguraduhin mo muna kasi na hindi babalik sa pagmumukha mo. Tama, mali. Hindi ba? Tumakbo ng mayor yan. Saan tumakbo ng mayor yan? Sa Pasig. Hindi ba kulay pula yan? Uniteam yan? Ay, hindi Uniteam pala kasi dito lang nakaraan eh. 2025 elections. Hindi ba partido ni BBM yan? Kalaban yan sino? Si Vico Soto. Ano si Vico? Aksyon Demokratiko. Kay Isko yun. So ikinokonek mo yung Diskaya sa mga Duterte, tumakbo siya under sa ticket ng amo mo. Hindi ba? Ang dami ng mga lumundag eh. Umalis sa amo mo pero sila, nanatili sila, sumumpa pa. Tas nasisilip mo yung 2016, ma'am. Wala silang picture ni Pangulong Duterte.
Hindi ba? Mahiya ka sa sarili mo. Ang ganun. Wag sinungaling. Oo, with conviction pa yung pagkakaano mo eh. Ako nga, hindi ko ine-expect na maaalala ko to eh. Control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. Yes, kaya nga ginawan ng paraan ni Pangulong Duterte yan. Noon pa, ine-expose na ni Moca yan. At sinuspindi na ni Pangulong Duterte. Yun na nga yun, oh. Nakita mo yung mga pangalan kanina na binabanggit sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Rocknetting yun. Benguet, Baguio, Isabela. Sas! Dami mong dami mong fake news. To. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. Oh, kailan na-complete? Sabihin mo kung kailan yung completion. Okay. Sabihin natin, 2021 yung completion. Anong ginawa ni Bongbong nung nalaman niya na merong doon, na merong ghost project doon? In-expose niya ba yung mga taong involved doon? I-expose nyo. Para ma-demanda natin o kaya tanggalin nyo yung mga district engineer, yung mga contractor kung sino. Oh, wala kayo talaga oh. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayo malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Oh, alam mo kung anong sitwasyon ngayon, Claire. Oh, ito ang sitwasyon under sa panunungkulan ng amo mo. O eto, Bulacan Ghost Projects, i-inspection lang sa papel. Umamin, district engineer. Sinasabi ninyo, na-promote nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero mas na-promote nung panahon ni Pangulong Marcos. Anong na-promotion niya? Na pwede na siya magkasino. Panahon lang po netong si Bongbong Marcos. Natutong magkasino yung mga taga DPWH. O, panoorin mo. Umamin ang dating district engineer ng Bulacan na hindi niya ininspeksyon ang ghost project na idineklarang completed o tapos nang gawin. Ang masaklap, hindi siya nag-inspeksyon pero nakapag-casino. Nasa frontline ng balitang niya. Saan ka makakita ganyan? Panahon lang ni Bongbong yan. Oo, nasa sobrang hilig nyo sa sugal. Pinatanggal yung pogo, nagkaroon ng online gambling. O, aside from online gambling, eto pa. Mga taga-gobyerno nagsusugal sa panahon ni Marcos Jr. Paano may papaliwanag yan? Si Duterte ba nagutos dyan? Kaya nagsusugal yan ngayon. Kasi nakita niya wala kayong kwenta lahat dyan eh. Nakita nitong district engineer na to, puros kayo tulog. Wala kayong ginagawa. Linggo-linggo may nananalo sa loto. Yan ang legacy ng amo mo. Si Marian Enriquez. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Mismo ang na-relieve na district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara ang umaming siya mismo ang nagmungkahi. Dalawa yan sila ha. Dalawa yan. Tinatanong nga siya eh. So hindi lang ikaw. Opo, meron pa sa opisina namin. Panahon ni Bongbong yan. Yang mga kupal, mga sugarol na. Duterte pa rin? Duterte pa rin? Kasalanan pa rin ng Duterte yan? Magaling kang sumilip nung panahon ni Duterte. Ba't ngayon hindi nyo nakikita yung mga kagaguhan ngayon? Mas mabuti pa, wala naman nagagawa yung pagsilip mo sa mga Duterte. Nandoon na si Pangulo, nakakulong na eh. Mabuti pa, silipin mo yung nangyayari ngayon sa administrasyon nyo. Kasi ngayon yun nagre-reklamo tao ngayon, hindi naman noon eh. Para kayong sila abante. Dito binabaha, mag-iimbestiga sa Davao. Parang mga walang mga kukote eh. At nagtulak ng mga questionable flood control projects sa Bulacan. Ito rin ang mismong mga proyektong kinuwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang inspeksyonin noong nakaraang buwan. Pero kung may kasabwat siyang kongresista rito, So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. inamin din ni Alcantara. Di ba? Sarap sa Congress. Sarap sa Congress oh. Wala. Aminin mo lahat. Aminin mo. Total naman, tumaba na yung pisngi mo, kakanakaw eh. Kung, di ba din ang ikaw, nagtamasa ka naman ng ginawa eh. Huwag ka naman damay. Na may kapabayaan siya sa mga proyekto. Ang dapat na reinforced concrete river wall sa Purok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 55 million pesos, idineklarang completed kahit wala naman talagang ganoong proyekto. Paliwanag ni Alcantara, may nakatoka raw na inspectorate team para sa final inspection ng proyekto at meron ding nagbabalidate. Ayan pa isa oh.
Si Chua, oh. Si Chua, si Claire Castro, at yung iba pa dyan sa Kongreso, ang gusto lang talaga ng mga yan, sisihin yung mga Duterte. Sino sisisi sa Duterte? Yung mga kakulto ninyo na mga walang utak katulad nyo. Mas marami po yung naniniwala sa mga Duterte, eh. Nakita niyo yung dami ng taong lumabas nung birthday ni Pangulo, buong mundo. Gano'ng karami yung naniniwala sa mga Duterte. So, kahit na ano pang propaganda nyo, sabihin nyo na mga proyekto na to, parang sinasabi kasi na sisihin nyo rin ng mga Duterte kasi nung panahon nila meron din. Wala na, tapos na eh. Ngayon yung importante eh. Di ba? Kasi sigurado ako, kapag si Inday Sara naging presidente at sinilip niya yung mga pinagagawa nyo nun, ngayong administrasyon nyo, nakita niya yung mga butas, yan din na sasabihin nyo eh, na huwag ka nang manisi. Gawin mo na lang yung lahat na makakaya mo. Para maayos yung gobyerno, naninisi ka pa eh. So ngayon, ganun ang ginagawa nyo, sisi. Ganyan naman ang politika ng mga Marcos at ng mga Aquino, mahilig naman manisi. Yung Aquino nga, mahilig pa magpakulong ng mga kalaban eh. Di ba? ng mga Kaya tinan mo to. Marcos, ganun din, ang hilig din magpakulong. Mas matalino lang yung mga Aquino kaysa dito sa mga Marcos na ito. depekto sa proyekto. Kapag pumasa sa dalawang team na ito, mag-i-issue sila ng Certificate of Completion para sa Yan yung sinasabi natin mga bossing na irregularities ngayon. Na ngayong panahon, yung mga tao nagrereklamo dahil sa baha. Yung mga tao nagrereklamo dahil sa gutom. Yung mga tao nagrereklamo dahil walang trabaho. Ngayon po yun. Noong panahon ni Pangulo, ang nagrereklamo po noon, media lang. Tsaka mga makakaliwa at tsaka mga dilawan tae. Yun lang, wala nang iba.